Hi guys, this is Mr. AI Anime at welcome muli dito sa ating channel. Ito na, mga tol, Sakamoto Days Chapter 258, gaya ng dati, bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang video na ito bilang suporta sa ating channel. Bale, natapos ang ating last chapter sa Sakamoto Days kung saan ipinakita ang matinding laban ni Mafuyu at Netsuki laban kina Kipei at Shina kung saan ginamit ni Mafuyu ang bagong imbensyon ni Netsuki na sapatos na kayang gawing enerhiya ang anumang impact upang mapabilis ang kanyang galaw at kontra-atake. Kahit pansamantalang nakaalamang sila at nasira pa ni Mafuyu ang sandata ni Shina, agad namang ipinakita ni Kipei ang napakalaking agwat ng kanilang lakas at halos mapatay ang magkapatid sa kanyang brutal na pag-atake. Sa pinakahuling bahagi ng chapter, biglang dumating si Tenkyo upang pigilan si Kipei habang hinahanap niya si Shin, bagay na nagbukas ng posibilidad ng mas magulong labanan sa mga susunod na kabanata. Ngayon, atin ang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Sakamoto Days at ito ay ang chapter 258. Nagsimula ang chapter kung saan pagkatapos sipay ni Tenkyo si Kipei ay tumalsik ito palayo na ikinagulat at ikinabahala ni Shina. Napaisip naman si Netsuki at binanggit sa kanyang sarili kung sino ang lalaking dumating. Nilapitan ni Tenkyo si Netsuki na nagtatanong kung nasaan si Shin at binanggit niyang tinanong niya ang bawat miyembro ng JA sa bayan at sinabi nilang papunta ito sa JCC. Nahuli siya ng ilang minuto dahil hindi nakasalukuyang papunta roon si Shin at sa halip ay nakikipaglaban na sa JA. Tinanong ni Netsuki kung kakampi ba si Tenkyo at sinabi naman ni Tenkyo na magkaibigan sila ni Shin na nagtangkang patayin ng isa't isa noong isang araw. Ipinaalala rin niya na winasak ni Shin ang kanyang makapangyarihang kaliwang mata at dalawa niyang daliri na nangyari nung nakaraan sa chapter 174. Nag-aalala si Netsuki na isa pang kalaban si Tenkyo at naghahangad lamang ng paghihiganti laban kay Shin. Ngunit nilinaw ni Tenkyo na gusto lang niya itong tanungin patungkol sa ilang bagay. Habang nag-uusap sila, biglang inatake ni Kipei si Tenkyo mula sa likuran bilang pagganti sa naunang pag-atake ngunit naiharang ito ni Tenkyo gamit ang kanyang pana. Binanggit din ni Kipei na dahil inatake mo ako agad, maaari ko nang ipagpalagay na kakampi ka ng mga kalaban. Tama ba? Hindi naman ito pinansin ni Tenkyo at sa halip ay kinausap niya si Netsuki upang kumpirmahin na kaibigan nga siya ni Shin. Sinabi ni Netsuki na oo at doon nag-alok si Tenkyo na papatayin niya si Kipei kung papayagan siya ni Netsuki na makilala si Shin at tulungan na hanapin ito. Nagdalawang isip si Netsuki ngunit wala na siyang ibang pagpipilian pa kaya sumang-ayon na lang ito. Kasunod nito, naghanda si Tenkyo para pakawalan niya ang isang palaso kay Kipei na naiwasan naman ito habang nakikita ang palaso sa slow motion. Iniisip din niya kung si Tenkyo ba ang may gawa ng naunang pag-atake gamit ang palaso kung saan tumalsik ang kanyang sandata. Muling naglunsad ng pag-atake si Tenkyo mula sa likuran ni Kipei na nagdulot ng makapal na usok. Ngunit kalaunan ay ipinakitang ligtas si Kipei at hindi tinamaan ng atake. Napagtanto din ni Kipei na kapag hindi siya naging maingat, madali siyang mapapatay dahil mas nakamamatay pa ang mga palaso nito kaysa sa bala ng baril. Samantala, namangha sina Netsuki at Shina sa pinapakitang lakas ni Tenkyo at napatanong sila sa kanilang sarili kung sino nga ba siya. Habang tumatakbo palayo si Kipei, ibinato niya ang kanyang kutsilyo kay Tenkyo ngunit naharangan niya ito gamit ang string ng kanyang pana at ginamit pa mismo ang kutsilyo bilang palaso upang paliparin pabalik kay Kipei. Nagawa namang saluhin ni Kipei ang kanyang sandata habang muli namang umatake ng sunod-sunod si Tenkyo gamit ang mga palaso. Dahil dito, lalong nangganyo si Kipei na labanan si Tenkyo habang kinausap siya ni Shina at tinanong kung ayos lamang ito. Ngunit sinabi niya sa kanyang kapatid na huwag siyang guluhin. Habang umiiwas si Kipei sa mga atake, inakala ni Tenkyo na hindi nito kayang umiwas habang nasa ere. Kaya nagpakawala siya ng palaso ngunit ikinagulat niya nang madaling nasalo ni Kipei ang kanyang atake. Muli sanang magpapakawala ng atake si Tenkyo ngunit napagtanto nito na wala na siyang palaso kaya sinamantala ni Kipei ang pagkakataon at mabilis siyang sinugod gamit ang kanyang sandata. Tumama ang atake sa tagiliran ni Tenkyo at sa tindi ng puwersa ay napasok ito ng dugo. Habang mariing binanggit ni Kipei na kapag nasanay ka na sa bilis ng sonic speed, hindi na ito malaking bagay. At doon tumalsik si Tenkyo nang napakabilis hanggang sa bumunggo ito sa itaas ng isang gusali. Habang bumabagsak, napahanga si Tenkyo sa napakalakas na pisikal na kakayahan ni Kipei. Bago tuluyang bumagsak sa lupa,
Biglang lumitaw si Kipei sa kanyang harapan at ibinalibag siya sa lupa at napahanga siya sa tibay nito na itinuturing naman ni Tenkyu na tanging maipagmamalaki niya. Kasalukuyang nakahiga si Tenkyu, naisip ni Natsuki ang isang plano para makapagpaputok pa si Tenkyu ng isa pang palaso. Habang nagtataka si Kipei sa kanilang binabalak, lumitaw si Natsuki na tumatakbo patungo sa kanya at hindi ito makapaniwala na hindi pa rin siya sumusuko na talunin siya. Sinasabi naman ni Natsuki sa kanyang sarili na batay sa behavioral data niya ngayong araw, 73% ang posibilidad na gagamit siya ng horizontal swipe para kontrahin ang isang direktang pagsugod sa ulo. At yun nga ang nangyari kaya madali niya itong naiwasan. Kasunod nito, naghagis ng bola si Natsuki na may laman na liquid nitrogen ngunit hindi ito pinansin ni Kipei at inisip na sinayang lang ng kanyang kalaban ang huling pagkakataon nito. Bigla namang napansin ni Kipei na nakapaana ang kaliwang paa ni Mafuyo kahit kanina ay nakasuot pa siya ng sapatos. Tinanong ni Kipei sa kanyang sarili kung kailan pa ito nangyari habang ipinakita si Tenkyu na nasa kanyang likuran at naghahanda ng isang matinding pag-atake gamit ang kanyang pana. Kasunod nito, ipinakita na hindi pala palaso ang ginamit niya kundi ang sapatos na suot ni Mafuyo at ito ang dahilan kung bakit nakapaana ang kanyang kaliwang paa. Sa isang flashback, ipinaliwanag ni Natsuki ang kanyang plano na ibigay ang lahat ng kanyang lakas para umatake gamit ang sapatos. Hindi makapaniwala si Tenkyu pero nagtiwala pa rin siya dahil balak ni Natsuki na maging pansamantalang pain upang bigyan si Tenkyu ng pagkakataon na makapwesto. Pinasuot niya ang kanyang invisible suit at sinabihan na maghintay ng pagkakataon. Ngunit iminungkahi ni Tenkyu na kung invisible na siya, mas maganda siguro na atakihin na lang niya ito ng diretso at tapusin. Mariing binanggit ni Natsuki na gusto mong makita si Shin, hindi ba? Magtiwala ka sa akin. Sa kasalukuyan, nakaramdam si Tenkyu ng takot sa pagtitiwala sa iba at naalala niya ang panlilinlang ni Shin sa chapter 189. Lumingon si Kipei at nakita si Tenkyu, iniisip niyang kaya pa rin niyang sundan ang atake kung ito ay kasing bilis pa rin ng tunog. Ngunit nang pakawala ni Tenkyu ang sapatos, lalo itong bumilis hanggang sa lumampas sa bilis ng tunog at lumikha ng isang sonic boom. Habang lumilipad ang sapatos ng napakabilis, ipinaliwanag ni Natsuki na sa sandaling lumampas sa sound barrier ang isang bagay, nagkakaroon ito ng sonic boom. Ang shock na yun ay nagiging enerhiya, kaya lalo pang tumitindi at bumibilis ang sapatos ng 10 ulit pa kaysa dati. At dahil dito, tinamaan si Kipei at bumagsak na nakapagdulot ng matinding pinsala sa tila hindi matatalo na kalaban. So, ayun na ang kabuuan ng video natin. At kung nagustuhan mo, ay huwag mo sana kalimutang mag-iwan ng like at subscribe dahil napakalaking tulong na niyan para sa ating channel. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime, and see you guys again on my next video.